Sumasamba sa'yo ang aming bayan, pinupuri ka, itinalakas, pinadakilan. Aming puso ay isang umaawit sa'yo. Parang na iyong ibig ako'y parang bansang sa'yo lamang sumusunod. Magaling at manahan sa aming papuri, ikaw lang, O
Amen. Amen. Ngayon po tayo lahat, buksan ang Bible sa John 20:21. John 20:21. Isang malungkot na katotohanan, hindi ho lahat ng Kristiyano umatin sa church. Hindi lahat ng tunay na Kristiyano nagbibigay panahon sa pagsamba sa iglesia ng Panginoon. In the same token, hindi lahat ng umatin sa church, Kristiyano na. There are people here na pag namatay, pupunta sa impyerno. So you better be sure
Hindi ko ma-attend sa church. Hindi ko na-baptize ka na. Hindi ko ikaw ay kaanak ng pastor o kaibigan ng pastor. You will die and go to heaven. Kailangan kayo ay Kristiyano. Kayo nagsisira ng kasalanan. So not all who go to church are saved. Pero ito maganda. Dapat lahat ng saved nasa church. At tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga nakakilala kay Kristo who claim to believe in the Lord Jesus Christ, ay binigyan ng Diyos ng utos. His last command, our first concern. Ang huling utos ni Kristo, dapat ang pinakaunang-una ninyong pinagmamalasakitan. So, basahin po natin ang talata. Verse 21 begin. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, papayabala sa inyo, kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, dahil di namang sinusugo ko kayo. Tayo natin magsipo, pagpalayan ng Ama ang kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoon Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas. Amen? His last command, our first concern. When the Bible says, isinusugo ko kayo, so sent I you. And He was talking to His disciples. Alagad, kausap niya ang mga tao na sa kanyang sumampalataya. Kausap niya ang mga tao na dating patapon ng buhay, walang direksyon, that when they became a believer, naging alagad sila ni Kristo, and God is telling them, isinusugo ko kayo para ipangaral ang Ebanghelyo. Disciple. Ito yung sa akin pananaw, mas mataas na level na pagiging Kristiyano. Ano yung disipulo? Ang isang disciple ay taong fully committed, learner, tagasunod ni Kristo, willing to pay the price. Dala ang Biblia, hindi lang sa church. Hindi kinakaya ang kanyang salita. Ang disciple, hindi kinakayang ikwento si Kristo sa iba. Ang alagad ni Kristo, hindi nahiyang mabuhay para kay Kristo. Amen? Ang alagad ni Kristo, sinusunod siya. Sinasamba siya sa church. They were worshiping, working, and warring against the enemy. At sila ay witnessing. Hindi lang sila satisfied sitting saint. Ang mga disciple are steadfast, soul-winning saint. Kung yung mga anak ng Diablo, hindi nahiyang ipangalandakan ng kanilang kabulustugan sa labas, umiinom, nagwawala ng buhay, hindi siya nahiyang magdalagdal, magchismis, marinang kapwa, may mga unbeliever, hindi nahihiya na mangurakot sa bayan. Hindi nahiyang magkamal ng pera ng bayan. Mga kapatid, kung meron dapat pala sa loob, tayo mga Kristiyano. Kung Kristiyano ka, ipumuhay mo. Dalawa lang yan. Kung di mo kaya pumuhay, baka wala kang ipamumuhay. Ang tunay na alagad, sumusunod sa utos ni Kristo. His last command, our first concern. Are you a disciple? Hindi ko tinatanong ko kayo Kristiyano. Ang tinatanong ko kayo po ay alagad ni Kristo. Patunayan niyan, mga kapatid. Hindi niyo kaya ang kanyang Biblia. Hindi niyo kaya ang dalil ng kanyang sandata. At bawat isa sa ating Kristiyano ngayon, sinasabihan tayo ng Diyos, kung ikay alagad ko, isinusugo ko kayo para ipangaral ng Ebanghelyo. Matthew 28, 19-20. Isinusugo ko kayo para ipangaral. As if the Lord is speaking to us at inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat at sinasabi niya, Pedro, ikaw na aking alagad, isinusugo kita, ipangaral mo ang Ebanghelyo. At sa ating pasunod sa Kanya, sinusunod niyang Ama, sinusunod natin si Kristo. Ano sabi ng Bible? Basa. Dahil dito magsiyaw na kayo, gayong alagad ng lahat ng mga bansa, sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20. Basa, na ituro. He will always be with you. Sama kayo tumungo, kasama niya kayo pag kayo sumusunod sa kanyang utos. So, sabi niya, I send you. So, ano man ang pinagagawa ni Kristo,
sa atin, yun ang pinagagawa ng Ama sa Kanya. So ano man ang best pagdahil ipagawa sa atin ni Kristo, gawin lang natin, and we are obeying the Father. Sapagat ang Ama at si Kristo ay iisa. Tatlong bagay na folks. One, His mandate is my mandate. Yung atas ng Diyos kay Kristo, ng Ama kay Kristo, siyang atas din sa atin. Yung tungkulin ibinigay kay Kristo na gampanan, siyang isang tungkulin na dapat din natin gampanan. Whether you are a young people or adult, even bata. John 3:17, ano sabi ng Bible? John 3:17, basa, sapagkat kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. God is telling you, iligtas natin ang mga tao. Sa Bible pa, Luke 19:10, ito sabi ng Bible, Luke 19:10, basa, sapagkat kaya sila nagkatawang tao para hanapin at iligtas ang nawala. Hindi para magtayo ng relihiyon na aaliwan ng mga tao. Isa itutunan maling aral. Pag naging Kristyano kayo, saka na kayo dapat mapasama sa Baptist Church. His mandate is my mandate. It says, isinugo ng Ama si Kristo bilang tagapagligtas. Mga kapatid, hindi isinugo ng Ama si Kristo para iligtas ang mga Hudyo sa mga Romans. But rather, para iligtas ng tao sa kasalanan. Hindi siya naparito para iligtas tayo sa ating mga pagkakautang, sa ating mga problema. Hindi siya naparito para iligtas tayo sa ating pinasok na gulo. Si Kristo naparito para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya pag hindi nyo inihingi ng tawad ninyong sala sa Diyos, yan din ang magdadala sa inyo sa impyerno. Tiyak na po ba kayo na kung kayo mamatay, pupunta kayo sa langit? Si Kristo, hindi na parito para gumawa ng humanitarian activity. Although na parito siya, nagpakita ng kahabagan. Hindi siya na parito para magpakain ng mga tao nagugutom. Although nagpakain siya ng daang-libong mga tao. Hindi siya na parito para magpagaling ng sakit. Although nagpagaling siya ng mga may karamdaman, bumuhay ng patay. Pero hindi po yun ang main reason kaya siya na parito sa lupa. Ang reason kaya siya na parito, iligtas at hanapin ang nawala. Kayo na putong impyerno, madala niya sa langit. Amen? Amen? Hindi kagaya ng ilan na kaya nagkaroon ng NASA, makakuha ng kapangyarihan para makakuha ng pera ng bayan. Salamat na lang, hindi na pa rito si Kristo para maging politiko. May kwento nga ako dyan eh. Tatlo magkakaibigan. Politiko, Hindu, at saka Hudyo. Nagkaroon sila ng isang paglalakbay, lakbay-aral, tawagin, sa isang lugar na liblib, kasakay sila sa van, ano ba sa atin, nasira yung kanyang van, at nasa alang-alang lugar, harap sila ng pwedeng tuluyan, may nakita silang isang kubo. Malaki yung kubo, at kumatok sila, magandang araw po sa inyo. Wala ko kami matuluyan. Nasira sa namin. Baka may anong kayo. So wala kami magagawa, etc. Gagawin ako kami. Baka bukas magpunting ang tulong. Pwede ba makitulog sa inyo? Makituloy. Sabi ng politician. Sabi ng farmer, dalawa lang mo extra na kwarto. Di ba kayo pwede magtabi-tabi? Pero yung isa, pwede matulog doon sa kamalig. Doon sa barn. Nga lang, medyo may hayop-hayop doon. Kung di kayo maselan, doon yung isa. Sabi ng politiko, sige, sino sa atin dito? Sabi ng Hindu, ako na lang pupunta ron. Di ba baba kalooban ko? Punta siya. Tulog na yung dalawa ron. Sa barn. Mga siguro 30 minutes after, katok yun, katok. Papasokan niyo ako. Bakit ano nangyari? Hindu ako eh. Meron pa ng baka doon sa loob, baka. Paniwala namin sa baka, Diyos yun. Nakakaya naman pinuko maghihilig, kasama ko yung Diyos. Dito na lang ako. Saan matutulog? Dalawang kwarto ito eh. Sabi ni Ojo, ako na lang. Anak ako ng Diyos eh. Punta na ako ron. Ako na magpaparaya. Sige, punta yung Hudyo ron.
Dinagilik na yung dalawa. Mamaya, pamulugan sila. Ano nangyari? Hindi ko alam eh. Hudyo ko eh. May baboy pula doon eh, may baboy. Marami yung hayop na yan, alam mo na, di ba? Marami. Marami may biyak ang paa, so hindi ako mapalagay. Dito na lang ako. Sabi ng magsasaka, ang hirap naman pala kayong kausap mga kasama eh. Sino matutulog doon? Sabi ng politiko, ako na lang. Pira. Ang aarte nyo. Yun lang, baka baboy. Aarte nyo, ako na lang. Lingkod yata ako ng bayan. Okay na, sa oras sa kalipas. Yung katok, ibang klase, pabago-bago. Pabo sila. Alam mo sino kumakatok? Yung baboy at yung baka. Hindi ba pasalta yung dalawa? Dito kami tuturo siguro. Ayun, may mga sa politiko ron. Mga kapatid, nakawan yung gobyerno, napagay mong katabi. Nakalagay pangalan mo sa listahan ng Pangulo, hindi kita tatabihan, kakahiya ka. Ang bira. Ang sinasabi natin mga kapatid, si Kristo, alam niyang kurap ang mga bansa, alam niyang magulo. At terorista, utak, pulburon. Pero hindi pinadala ng Ama ang Kristo bilang tagapagtanggol sa giyera. Ang kailangan natin mga kapatid, hindi tagapagtanggol sa giyera, hindi Rambo, ang kailangan natin tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Kasi Kristo namatay. Diyos Ama, isinugo ang Diyos Anak para tubusin tayo, iligtas sa ating mga kasalanan. Ang problema ko ng mundo ngayon mga kapatid, bagamat masama ang corruption, hindi po yun ang problema. Kung ang problema ng bansa, economy, ipapala ng Diyos, ekonomista. Kung ang problema ng bansa ay malungkot sila, magpapadala siya ng komedyante. Kung ang problema ng mundo ay puro sakit lamang, magpapadala Diyos ng doktor, o Diyos si Kristo na papagaling. Pero kailangan po ng tao ngayon, mapalaya ang tao sa diablo sa pawin ng kasalanan. Palayain sa kasalanan. Kaya pinala niya ang tagapagligtas. Ang atas, iligtas, hanapin ang nangawala. Ibig sabihin, trabaho natin, it's His mandate, our mandate, na akayin ang tao sa kaligtasan. Dalhin ang Panginoon sa kanilang puso. Ano ba sabi ng Bible? Jude 1:23. Jude 1:23. Si Kristo na parito para gawin ang kalooban ng Ama, pero ito pa, para iligtas sa mga tao, of course. Jude 1:23, ano sabi ng Bible? Basa. At ang iyayong at ang iba'y agawin sa apoy. Tulungan tayo ng Diyos na kasama sa bahay, kabiyak, anak, magulang, agawin sa apoy ng impyerno. Dahil pag hindi nyo sila naagaw sa apoy, pupunta sila lahat sa impyerno. Tulungan tayo ng Diyos. Magkaroon ng damdamin, malasakit. So, His mandate, our mandate. Pangalawa, His mission is my mission. John chapter 14 verse 8. Ang misyon ni Kristo, ang sarili nating misyon. John 14 verse 8. Basa. Sinabi sa kanya, Felipe, sabi ni Philip, pakita mo sa amin ang Ama, Panginoon. Ano sabi ni Kristo? Verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, gusto mo makakita ang Ama, wika ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sapagat siya at ang Ama ay isa. Ang misyon ni Kristo ay siyang ating misyon. Ano misyon natin? Para ipahayag, to reveal the Father. Pag nakikita mo, kung sabi ni Kristo kay Philip, nakikita mo Ama. So ang mission ko, ipahayag sa inyo, ipahayag sa inyo ang Ama sa langit. Na siyang nagsugo sa akin. Pag nakita niyo ako, nakita niyo ang aking Ama. Mga kapatid, sa aming kakapatid, 7 kami, 7 kami, 7 lalaki. Pag nakita niyo ako, nakita niyo tatay ko.
Ang kaiba lang namin, ako may bigote, siya wala. Pero pares kami. Pares kami ng build. Pag nakita mo ako, nakita mo na tatay ko. Parang kayo rin. Pag nakita ko kayo, parang na nakita magulang ninyo. Ibig sabihin, si Kristo ay naparito, ipinahayag ang Ama. Isang bata, tinanong niya ang tatay niya, Tatay, sabi ng teacher sa Sunday School, si Kristo ay papasokin namin sa puso namin. O ano ginawa mo? Pinapasok ko. Pero gano'n ba kalaki si Jesus? Sabi ni Jesus, sabi ni Daddy, malaki. Malaki. Ay, pinapasok siya sa puso ko. Eh, malaki siya. Kakasya ba siya dito? Eh, di nakausli si Jesus. Bata eh. Totoo naman, mga kapatid, nakausli, kitang-kita. Mga Kristiyano, seryoso to. Dapat, kung tunay kang Kristiyano, dapat kitang-kita si Kristo, siya yung buhay. Pananalita, kilos, gawa. Dapat kitang-kita sa atin si Jesus na ating tagapagligtas. Siya, ang Panginoon, na dapat nakikita sa atin. Nakausli dapat. Hindi may kakaila. Sabi ng ba, pinag-isapan natin last time. Hindi may itatanggi. They have the man. Pinagaling. Nakakita ng pagbabago. Una, ang misyon to reveal the Father. Pangalawa, to redeem man. Para tubusin. Revelation 5:9. Revelation 5:9. Para tubusin ang tao. Basa. At sila ay nangag-aawitan. Lakas. Pinatay. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo. Bawat angkan, wika, bayan. Mga kapatid, si Kristo na parito not only to reveal the Father, but to redeem man. Sabi ng Bible, pinatay ka. Ika'y pinatay. Binili mo sa Ama ng iyong dugo. Mga kapatid, tinubos ka ng dugo ni Kristo. Siya nagdusa sa Kalbaryo para mamatay sa krus. Para tubusin ka. Lahat ng tao. At pag tinigan mo si Kristo, wala sa paraan kundi kayo dalhin sa impyerno. Kailangan mo si Kristo, mga kapatid. Tayo naging malaya dahil kay Kristo. Ngayon, dahil sa tayo Kristyano, we are now free from the penalty of sin. Ano yung impyerno? Yung impyernong pa dapat natin puntahan, malaya na tayo sa penalty. Dahil tayo yung tinubos na ni Kristo. Pangalawa, you are free from the power of habits. Power of sin. Yung mga maling ugali, maling kilos, hindi tamang paugali, pinalalaya na tayo. And finally, isang araw, you will be free from the presence of sin. Dahil tayo patungo sa langit. John 8:32. Ano sabi ng Bible? John 8:32. Basa. At inyong mga kapatid, pag pinalaya ka ng anak, tunay kang malaya. Not only to reveal and to redeem, thirdly, to raise up a church. Matthew 16:18. Iligtas ka ng Panginoon, naparito siya. Matthew 16:18. Para tipunin tayo sa isang katawan na ang tawag ay iglesia, hindi yung building. Tayo ay grupo ng mga Kristiyano. Tayo mga tao, ang iglesia ni Kristo. Amen? Hindi kayang tumba, pataubin, buwagin, kahit pinto na impyerno. Basa. Hindi makapananaig. Hindi magtatagumpay kahit ang pinaka-pintuan ng impyerno. Kasi ang iglesia ng Panginoon, tayo mga tao, hindi yung building. Ang church hindi yung building. Ang church yung katawan ni Kristo ng mga tao. Binubuo ng mga tao na nagsisi ng kasalanan. Hindi kayang tibagin hanggang sa dulo. Si Kristo nakatira sa ating puso. Hindi siya nakatira sa building. Kaya may mga relihiyon na nadaya ang kanilang pag-iisip. Pag nalilit sila, nakahawak sila sa simbahan nila. Mga kapatid, walang dadaling simbahang building sa langit. No temple there, mga kapatid. Revelation 22, verse 21 yata kung nagkakamali. Hindi dadalhin ng Diyos ng building na to. O ano, simbahan sa mundo, kahit ang ganda-ganda pa. Hindi dadalhin ng Diyos ang gawa ng kamay. Ano sabi ng Bible? Revelation 22, verse 21. Revelation. Nakalagay doon, there will be no temple there. 21 at 22. Okay? So, ano makita nyo? Kahit anong hawak mo rito sa building, kahit gano'ng kaganda,
No temple there. Hindi papasok ang anumang building na gawa ng kami ng tao. Amen. Basa sa Tagalog. Revelation 21 verse 22. Basa. Hindi kailangan ng templo ito ng Diyos. Ang templo doon, si Kristo. Dito ang templo niya, tayo. Tayo ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Ephesians chapter 2, chapter 3, verse 17. 3:17, nakatira ang Espiritu niya sa ating mga puso. Amen? Basa na si Kristo ay si Kristo nakatira sa inyong puso, hinahamon tayo, humayo, sundin ang kanyang utos. Ito sabi, kahit ano mangyari, mag-akay tayo, Luke 14:23. Ano klaseng ugali meron tayo dapat sa pag-aakay? Luke 14:23. Basa, at sinabi ng Panginoon, pumarong sa mga daan, bakuran, ano sabi? Pilitin mo silang pumasok. Punta niyo mga kaibigan niyo, tara sumama ka. Kung paano pinipilit niyo ng mga maling aral sa kanilang maling simbahan, dapat tayo gumagawa nun. Pilitin niyo sila sumama. Sumama ka, makinig ka ng mensahe. O kaya ngayon, magsisi ka ng kasalanan. Sabi ni Kristo, pilitin mo silang pumasok para mapuno ang church. Ang tahanan. Ano sabi ni Kristo? Sa demon possessed na nagbago. Mark 5:19. Mark 5:19. Basa. Amen. Umuwi ka sa iyo mga kaibigan. Sabihin mo sa kanila kung paano dakilang bagay ang ginawa ko sa iyo. You go to their friends and tell them. Ikwento niyo sa kanila. Finally, not only His mandate, our mandate, His mission, our mission. Number 3, His motive is my motive. Isinusugo ka ng Diyos. Ano motibo mo? Mabilis lang. Una, kung ka dapat sumunod, kaya ka dapat gumawa ng pagtugon, dapat ikaw ay nagpapakita ng pagsunod. Pagsunod sa Panginoon. So, whether you feel like it or not like it, you will go to church dahil mahal mo Diyos. Dahil because it is your duty. Subukan niyo mga kapatid, tinatamad ka pumasok sa school. Tinatamad ka pumasok sa trabaho. Ay, pumasok sa trabaho? Ay, pumasok sa school. Subukan niyo kung makapasa kayo. Subukan niyo may trabaho kayo bukas. Pero bakit pag sa church, tinatamad kayo? Hindi pa kami tinatamad, ayaw nyo na. Hindi pa kami nakakadama ng katamaran, ayaw nyo na mag-church. Mga kapatid, kung meron tayong dapat na ginagawang bagay lagi, kahit ayaw mo sa gusto mo, it is going to church. Bakit? It's your duty. It is your duty. Di kagaya ng natinig kong kwento. Sabi ng nanay, anak, gumising ka na. Pedro, gumising ka na. Ayaw, naku. Tumayo ka dyan. Malilit ka sa trabaho. Hindi ka papasok. Malilit ka sa school. Hindi ka papasok. Anak, pumasok ka. Ba't tayo mo pumasok? Bigyan mo akong dahilan. Una, hindi ko kasundo ang mga teacher doon. At sa sama ugali. Pangalawa, ang mga estudyante doon, at titigas sa ulo. Puro mga terorista utak. Hindi, pumasok ka na. Sabi nanay, hindi nga ako papasok nanay. Pumasok ka. Sabi na anak, sige, bigyan akong dalawang dahilan. Kaya ka dapat pumasok. Una, 60 anyos ka na. Pangalawa, ikaw ang principal. Pasok. O di kita pinalo eh. Mga kapatid, whether you feel it or not like it, you go to church. It is your duty. It's your duty. Subukan yung gawin yung gagawin natin sa church. Wala kang trabaho bukas. Subukan mo, Pedro, hindi papasok bukas. Birthday ko eh. Sabi sa boss mo, birthday mo, mamatay ka. Mag-birthday ka mag-isa mo, wala kang trabaho. Di ba? Hindi pwede gawin yan, ba? Di ba? Ba't ka ginagawa sa Diyos? Pero mabatid, subukan nyo lang. You be faithful sa Panginoon,
God will be faithful to you. Hindi ako nagsisinungaling. Because of obedience, you will go to church. Because of obedience, magdadala ka ng tao sa Panginoon. Sabi ng tatay, anak, Pedro, pakitapon mo kayong basura. Yan, daddy. Ano? Tatapon ang basura? Wala akong calling doon. Walang calling sa akin doon. Hindi ako tinawag ng Diyos magtapon ng basura. Sabi ng tatay, ganun ba? Ano? Kukulilingin ako ulo mo at put mo? Magtatapon na basura. Tatapon na po. Anong calling? Kung liling mangyayari sa'yo. May sabihin mga bata, kailan talaga paluin sa puwete. Ano ba kailangan paluin? Sabi ng matanda. Kaya paluin sa ng mga bata para bumalik yung utak sa ulo. Ang utak na sa puwete. Sa katagasan ng ulo. Bisa kailangan paluin yan para yung utak bumalik sa ulo. Nawala sa pwesto eh. At tigas ng buo. Dahil mahal mo Diyos. Kaya ang susunod. Amen? Dahil masunurin ka sa Panginoon, mahal mo Diyos. At higit sa lahat, kaya mo dapat gawin ang misyon ng Diyos dahil kailangan ng tao ang katulad mo. Walang magsasabi sa kanilang maling aral ng tama. Hindi sila maakay ng taong ayaw maniwala kay Kristo bilang Diyos. Hindi sila maakay ng mga tao na paniwala ay umari sa reliyon. Hindi sila maakay ng tao sa tamang katwiran kung sila ay mga nagsasasayaw. Ang pag-asa po, kayo na Kristiyano, kumilos mag-akay ng kaluluwa. It is a necessity. John chapter 3, verse 14 to 15. There's no plan B. There's no alternative. Wala na ibang contingency. John chapter 3, 14 to 15. Basa. There was a time, kinagat ng ahas sa mga Israelita, namamatay na marami, at sinabi ng Diyos, kunin niya ahas, ilagay ito sa poste, at tingnan, lahat at tumingin doon. Na paglalaraw na tinalo ni Kristo yung ahas, pagpapatay sa pampaltaya ka, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, wala na ibang paraan, kundi sila sumampalataya sa tagapagligtas mo. Wala na ibang paraan, kayo na bisita namin dito, kayo na hindi pa Kristiyano, kayo na hindi pa nakatitik ng kaligtasan, I mean kayo na pag namatay ngayong oras na ito, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, yun ang kailangan nyo, si Kristo Jesus. Sino magkakalang nag-uusap tayo ngayon? Mamaya ako ililibing o mamamatay. O pagkatapos natin mag-uusap ngayon, mamaya ikaw naman namatay. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoong Diyos na maging matapat sa pag-aakay. Isang Kristiyano, inudyukan ng Diyos na mag-bye-bye, magbigay ng babasahin. Sabi, tinatamad po ako, Panginoon. In fact, ako'y may stress, may anxiety, may depression. Pwede ba nung kaiba ng tatlo? Yung depression, you kept on thinking of what was happened nung nakaraan. Nade-depress ka sapagat you kept on thinking kung ano nangyari kahapon na nakaraan nung nakaraan mga taon. You're depressed. Ano yung anxiety? Ano yung stress? Stress is you kept on thinking kung ano nangyayari ngayon. Ngayon, ginugulo mo isip mo sa mga bagay ngayon, you're stressed. Ano yung anxiety? Ginugulo mo isip mo sa mga hindi pa nangyayari. Baka mangyari, baka bukas. So, pinagsama-sama mo sa ugali mo yan. Sabi mo, Panginoon, meron akong 3-in-1. Depression, stress, anxiety. Sabi ng Diyos, tumayo ka, mag-akay ka. Sumunod siya. Bigay siyang babasahin. Nakita isang bahay, sabi ng Diyos, muto ka dyan. Lord, walang tao. Alis na ako, muto ka. Buti na masunurin siya. Panginoon, wala. Ayaw bukas. Katukin mo. Pagkatok niya, bilang mo bukas. Ala! Store mo ka! Ba't ka nakutok? Ibibigay ko lang ito mabasahin. Ibibigay ko lang ito kasi gusto ko sabihin mahal ka ng Diyos. Pinitsara siya ako sa bugbog ka? Ha? Mas kanino? Hindi, sir. Gusto kong
Sabi nung Christian niya, Lord, tinan mo, bubugin ako, alis na ako. Pumasok ka. Eh, masunurin. Eh, siya, papasukin niyo muna ako. Papasukin niyo muna ako. Sigurado ka, eh, laking tao. Sige, sinali niya doon, upo ka. Sinapit doon nila. Sabi niya, Lord, patay na ako rito. Makakalabas ba ako ng buhay nito? Anong sinasabi mo? Tungkol sa Diyos? Naniwala sa Diyos. Gusto mo patayin kita rito? Gusto mo wala ka ng labas ng buhay? Naniwala sa Diyos. Sabi ng tao, Panginoon, pambira talaga, mamamatay ako rito. O sabi mo, naglaksoob siya, sabi niya, Lord, bigyan mo akong tapang. Sir, pasensya no. Eh, taga-baptist ako. Gusto ko ibigay sa ito. Dahil mahal kang Diyos, hindi ako naniwala sa Diyos mo. Kung totoong may Diyos, hindi yung sisirain ang buhay ng pamilya ko. Kaya siya nang-isip, kami, may pinagdadaanan to. So sabi niya, ano ba nangyari, sir? Baka pwedeng kwento mo. Gusto mo kwento ko siya bago kita bubugin, ha? Sige. Isang araw, ang misis ko, naniwala sa mga Biblia yan. Tinuturo sa relihiyon nila, si Jesus daw at si Jehovah magkaiba. O, iba ho yun sa amin. Iba ho yun. Tapos, isang araw, hindi na ako pinagluto ng pagkain. Nakita ko kasama sila ng mga miyembro. Nagbibenta ng babasahin. Pati anak ko kasama. Ngayon, nilihasan ako. Andun sila sa simbahan nila. Nagbibenta ng babasahin. Kumakatok, bye-bye. Katulad mo rin sila. Sabi niya, iba po ako. Iba po ako, naniwala kami Diyos si Kristo. Sabi niya, iba rin si Jehovah at si Kristo. Mali yung aaral nun eh. Kaya naniwala sa Diyos. Yung ba Diyos, inihiwalay ang mga pamilya? Nagkaroon siya ng chance. Sir, hindi yung pinag-iwalay ng Diyos ang pamilya. Ang reliyon ang nag-iwalay ng mga miyembro ng pamilya. Ang napuntahan pong reliyon ng misis nyo, mali ang turo. Ang turo po ng Biblia, si Kristo Diyos, mahal niya ang pamilya ninyo. At kasi magkabalikan kayo ng pamilya mo. Siyempre naman. Hanggang sa, ito po yan. Pinaliwanag niya, to make the long story short, lumuluha yung tao. Naniniwala ko siguro talaga. Dahil kung di siguro sa Diyos na sinasabi mo, nag-iba na naman tsura niya. Liga, tingnan mo kung ano gagawin ko. Hindi na siya. Tinala siya sa sabi niya, patay talaga. Mamamatay na talaga ako rito. Liga. Napakita ko sa'yo. Isinala siya uli. Nakita mo yan? Oo, may tali, oo. Nakita mo yan? May silya na katumba. Ano ba yan, sir? Diyan ako tayo kanina. Istorbo ka? Nakalagay na sa leg ko yan eh. Magpapakamatay na ako kanina. Tatanong talaga ako, sabi ko, magpapakamatay na ako, sinira ng reliyon, ng Diyos, ang pamilya ko. Tatanong ako, pumato ka? Istorbo ka? Sabi ko talaga, istorbo talaga itong Diyos na to. Papakamatay na ako, istorbo pa. Pinakinggan ko muna. Hindi muna ako tumalon. Kasi meron na may kumakatok, nakabikte ko eh. Ayaw may istorbo. So, nung nawala ang katok mo, talagang bumubuno na ako eh, nagpito ko na. Tatanong na ako, pumatok ko uli. Sa talagang nakakainis talaga itong buhay na to. Papakamatay nila ako, istorbo pa. Inalis niya, saka katabinuksan ng pinto. At talaga, niniwala talaga ako sa Diyos. Ikwento mo sa akin tungkol sa Jesus na sinasabi mo. At yung oras na yan, tinanggap niya si Kristo bilang tagapagligtas. Sino ba kakala, mga kapatid, na sinabihan ka ng Diyos? Kausapin mo yung kaibigan mo, kausapin yung magulang mo, kausapin yung kapatid mo, bigyan mo siya ng mabasahin. Akay mo na sa akin, isang araw, yun na pala ulit, makikita ninyo, bukas wala na siya. Hindi po basta-basta ang trabaho natin bilang mga Kristiyano. Nakalagay sa inyong kamay ang kaligtasan ninyo mahal sa buhay. Now, I want you to see this. June 12, talang taon, mahigit 260 na tao ang namatay, more or less. Sino mag-akala na ng oras na yun, mamamatay sila lahat? Panoorin po rin ito.